Pero mga kababayan, ito yung kapansin-pansin sa mga nangyari kanina sa Senado na kung saan etong si Senator Amy Marcos, mga kababayan, kung makikita nyo, di ba laging pa-epal po ito sa media, mga kababayan, at lagi po itong suki ng press. Pero ngayon na nakakapagtaka po dito, nung nalaman ng publiko, mga kababayan, na isiwalat sa publiko yung mga kuha ng CCTV dyan po sa Senado nung nangyari, mga kababayan, yung insidente ng kaguluhan dyan, tila naging pipi etong si Senator Amy Marcos at umiiwas, mga kababayan, sa tanong ng press about po dun sa sinabi ni Secretary John B. Cremulya na hindi po, mga kababayan, under attack ito pong Senado at walang nangyaring ganon. Buhat nga nung lumabas yung katotohanan, etong si Senator Amy Marcos ay puro pag-iwas, mga kababayan, ngayon sa media. So ngayon, eto, pakinggan po natin at panoorin po natin kung paano umiwas sa media etong si Senator Amy. Kasi sabi po dito, no comment, tumanggi magkomento si Senator Amy Marcos matapos lumabas sa investigasyon ng Department of Interior and Local Government, DILG, na hindi umano inatake ang Senado noong gabi ng Miyerkules, Mayo 13. Tikom din ang bibig ng ilang ng senadora hinggil sa umuugong na panibagong kudita sa liderato ng Senado ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 20, mga kababayan. So ngayon, eto, pakinggan po natin mabuti. Okay, sorry. Sorry, pasensya, can I just make the... But do you maintain that the Senate was under attack? Not under attack daw, ma'am, sabi ng DILG. Oh. Ano? Kita nyo? Okay, sorry. Sorry, pasensya, can I just make the... But do you maintain that the Senate was under attack? Oh, lasa ko walang komento siya. Kasi, mga kababayan, literal na fake news peddler talaga etong si Senator Amy Marcos. At ngayon walang mukhang maiharap sa media, 'di ba, sa press. Kasi nga, mga kababayan, fake news peddler eh. 'Di ba? Bistado yung kasinungalingan. Pati si PBBM pinagbintangan pa. Ito, napakaliwanag, mga kababayan, ha. Talagang wala siyang maisagot, wala siyang masabi sa media, at tila nahihiya siyang humarap, mga kababayan, sa media kasi bistado nga yung kasinungalingan nila. Ano po, so ngayon, ito, tingnan pa natin, mga kababayan. Ito, yung iba pa, oh. Ito yung isa pa. Tingnan nyo, ha. Can I just make the... But do you maintain that the Senate... Ito, tinatanong siya dito, ayaw niyang sagutin, mga kababayan. Tikom yung bibig niya kasi napahiya siya eh. Napahiya siya ng matindi. Can I just make the... But do you maintain that the Senate was under attack? Not under attack daw, ma'am, sabi ng DILG. Sorry. Ano? Sorry, pasensya. Ano? But do you maintain that the Senate was under attack? Not under attack daw, ma'am, sabi ng DILG. Sorry. Ano, nakakahiya ba, Senator Amy Marcos? Na fake news peddler ka, senadora ka pa man din. Diba? Biruin mo, sisiraan mo pa ang kapatid mo, ang presidente, pagbibintangan mo pa na si PBBM ang nasa likod ng lahat at sinabi na arestuin si Senator Bato kahit may madamay na inosenteng tao. Ngayon, ibinabalik sa iyo yung tanong sa mga sinabi mo. Diba? Diba ang dami sinabi ni Senator Amy Marcos na kesyo sunod-sunod yung upload niya at pinamamalita niya na under attack daw yung Senado. O ngayong sinoplak siya ng DILG at ng PNP, mga kababayan, at tinilabas yung katotohanan base doon sa mga kuha ng CCTV footage. Ngayon, ayaw niya magkomento, ayaw niya magsalita. So, ibig sabihin, mga kababayan, ito yung galawan ng fake news peddler talaga na literal. Biruin niyo, paano yung iba, paano yung iba titigil sa paggawa ng fake news kung mismong yung senadora, mga kababayan, fake news peddler din. Diba? Ito nga yung galawan ng mga DD-shit kapag ka nabibisto sa kasinungalingan. Ito, tingnan nyo, isa pa, ulitin natin. Ang sarap kasing panoorin, mga kababayan, yung mga pag-iwas niya, kung paano siya umiwas dahil sa wala siya maiharap na muka doon po sa mga taga-media at wala siyang maisagot sa tanong ng mga taga-media. So ngayon, ito, isa pa. Can I just make the... But do you maintain that the Senate was under attack? Not under attack daw, ma'am, sabi ng DILG. Sorry. Sorry, pasensya. Diba? Nakakahiya. Nakakahiya. Not under attack daw, ma'am, sabi ng DILG. Sorry. Talagang literal na nakakahiya. Wala siyang maisagot ngayon, mga kababayan eh. 'Di ba?
Biruin nyo kahit dito sa kabila, ganun din. Pag-iwas din yung ginagawa niya. Ito yung isa, oh. Okay, sorry. Sorry, pasensya. Can I just make the Ma'am, but do you maintain that the Senate was under attack? Not under attack daw, ma'am, sabi ng Sorry, pasensya. Oh, 'di ba? Ganyan ang mga fake news peddler, mga kababayan. Senadora pa man din. Literal mga kababayan, na talagang fake news yung ginawa ni Senator Amy Marcos dahil unang-una, hindi niya kayang depensahan yung mga sinabi niya sa sunod-sunod na upload niya, mga kababayan, sa kanyang social media account para siraan ang ating mahal na presidente. Oy, Ma'am Mariam Thomas, mega love shoutout po sa inyo ha. Thank you po sa panonood. Anyway, eto tuloy pa natin mga kababayan. Ito naman yung isa. Tingnan nyo buhat nung lumabas yung mga CCTV footage, talagang tikom yung bibig ng ibang mga senator na kaiingay nung unang beses na nangyari ang kaguluhan na pinagplanuhan nila, allegedly, dyan po sa loob ng Senado para itakas si Bato. So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan nyo itong si Senator Robin kasi itinatanong sa kanya yung bagong lumabas na CCTV footage na kung saan kita itong si Senator Robin kasama itong si Bato de la Rosa na sumakay sa kanyang sasakyan, mga kababayan. In short, siya yung nagtakas kay Senator Bato. So ngayon ito, pakinggan po natin. Sen, reaction si Senator Bato na deny yung TRO. Ay, siyempre, malungkot yun. Wala naman tayo pwedeng maging reaction. Malungkot tayo. Pero sir, alam niyo ba nasan si Senator Bato? Kasi yun po yung lumabas na doon po sa CCTV. Wala po tayong alam kung nasaan siya. Dapat kayong mag-comment. Kasi kayo ang tanong ng tanong. Hindi yun, nakita nyo na lahat. Diba? Sir, sabi niyo po last time, pag nag-official investigation, Ano yung sabi ni Senator Robin Padilla? Hindi kayo na yung mag-comment. Total, kayo naman ang tanong ng tanong ay nakita nyo na lahat. Kung tutusin, mga kababayan, pwede niya naman sabihin, kasabay ko nga. Ako nga yung kasama. Simple lang naman kukonfirm mo lang naman yung sinasabi ng mga taga-media. Bakit ngayon tila wala kang lakas ng loob na i-confirm na ikaw talaga ang kasama ni Bato de la Rosa? Anyway, tuloy pa natin. sasalita na po kayo. Ngayon po may pinalabas na CCTV na magkasunod po kayong Official lumabas investigation. noong May 14. Magkasunod daw po kayong lumabas noong May 14 according dun sa nilabas na CCTV. Ano ba kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama Diba? po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado. Hindi naman AI yun, di ba? Sir, saan kayo pumunta after? Saan niyo po yun si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman siguro makatahimik na kayo. Lahat. So mga kababayan, ganito pala. Kung hindi pala inimbestigahan to, at kung hindi kinuha yung mga CCTV footage, kung hindi pa nag-ingay si Ombudsman Ombudsman Boying Remulla, hindi pala talaga nila ibibigay yung mga kopya ng CCTV footage kasi nga lalabas po yung katotohanan masisira yung awa na hinihingi ng ilang mga senator na ganid sa kapangyarihan sa taong bayan. Kasi 'di ba kaya lang naman nila ginawa yan para magpaawa publicly na kunyari nilusob sila, pinagmamalupitan sila, binabraso ang Senado, pero nung lumabas yung mga CCTV footage, wala walang sumimpat siya sa kanila, mga kababayan. Sige, nakakita ba kayo ng mga kababayang Pilipino po natin na naaawa at nakikisimpatya dito po sa mga senator na ito? Wala. Puro ang sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin, drama lang nila yan para manatili sila sa kapangyarihan at para patakasin si Bato de la Rosa. So ngayon, since inamin ni Robin Padilla, mga kababayan, na hindi AI yung video, talagang nakita na kasama niya si Bato de la Rosa, dapat talagang kasuhan. Etong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, ng obstruction of justice at pagkupkop o pagganlong sa isang pugante. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. At yun ang tinatanong nyo. Naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan pa. May illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba? doon? Ay tanong natin sa kanila. Hindi illegal. Kasi sabi, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court.
Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigations. Wala tayong magagawa. Kung yun ang ganun. Mag-coordinate. Maraming salamat po sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo, naibigay na sa inyo ng gobyerno. Maraming salamat. Salamat. May nag-comment sabi dito na Iping Laksamana. So pwede na po kasuhan si Robin Hood Padilla. Pwedeng kasuhan to. Pwedeng kasuhan to. May comment pa siyang isa. Ano ba yon? Nasaan yon? Pwedeng arestuhin. DOJ, baka pwedeng kasuhan nyo na si Boy Padilla. Pwede na bang arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa? So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Di ba kanina naglabas ng desisyon ng Korte Suprema patungkol po dito sa TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At ito nga yung kabuuan dyan mga kababayan. Ano po nung naging desisyon ng Korte Suprema. So ito, sundan lang natin yung topic natin kanina. Ano po yung naunang balita na tinalakay natin. So ngayon mga kababayan, tuloy po natin dito yan. Di ba kung titingnan nyo, since ito pong TRO ni Senator ni Senator Bato de la Rosa ay deny, ibig sabihin binasura ng Korte Suprema, isa lang ibig sabihin yan, pwede na po siyang arestuhin mga kababayan anytime, anywhere. Ang isa pa po dito kung titingnan din natin mga kababayan, kung ito ay magpapatuloy na kakanlungin at itatago ni Senator Robin Padilla, pwede po talaga siyang makasuhan. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin, ito nakita po nating balita, galing po dito mga kababayan sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa para sa kanyang ICC arrest warrant ibinasura ng Korte Suprema. So ito, i-play muna natin and then pakinggan natin yung sinasabi ng NBI. Binasura ng Korte Suprema ang petisyon ng kampo ni Senator Bato de la Rosa para pigilan ang pag-aresto at pagpapatupad ng warrant mula sa Shoutout kay Ping Laksamana. Thank you sa pakapi National Criminal Court. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono mula sa Supreme Court si Camille Samonte. Camille, ano ba ang pinagbatayan ng Korte sa kanilang desisyon? Ruth, sa botong 951, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang temporary restraining order o TRO at status quo anti-order para nga pigilan yung pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa resolusyon na inilabas ng SC, iginiit nito na ang naging pasya nila ay tumutukoy lamang sa mga kahilingan para sa pansamat na lang remedyo o interim relief. Yung mga pangunahing isyong inilahad ng mga partido sa kanilang mga pleadings at motion ay hindi pa nare-resolba sa pangunahing kaso o yung pinaka-main petition, which is yung petition for certiorari and prohibition. Pero yun nga, dahil walang TRO, ibig sabihin niyan, Ruth, walang utos ang Korte Suprema na pumipigil sa ating gobyerno na kumilos at ipatupad yung ICC warrant laban kay Bato. So, posible rin na magpatuloy yung koordinasyon ng gobyerno sa ICC kung may existing cooperation na mechanism. Pero yun nga, Ruth, no, sa mga oras na ito, humihingi tayo ng komento mula sa Department of Justice kung ano na yung mga susunod na nilang hakbang. Kung kaya na, diba, i-implement na ba itong warrant laban kay Senator Bato, pero sana kumilos na dyan mga kababayan ng mga kinauukulan. Dapat anytime, anywhere, i-serve na nila yung arrest warrant dito kay Senator Bato de la Rosa, lalo na kung alam na nila yung lokasyon ni Senator Bato. Diba, wag na nilang paghintayin pa ang mamamayang Pilipino dahil mga kababayan, alam naman po natin na pare-parehas tayong lahat excited na maaresto na etong si Senator Bato at ma-deliver na papuntang Dahig. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Pero wala pa silang tugon sa atin. But theoretically, dahil wala ngang inilabas na TRO o injunction, ay pwedeng umusad itong proseso nga nung pag-aaresto kay Senator Bato. Pero Ruth, pag nilinaw lang, itong denial ng TRO ay hindi automatic na talo na o mababasura na yung buong petisyon. Kasi itong dinesisyonan lang ng Korte Suprema ay yung hiling ni Senator Bato regarding doon sa TRO. Hindi, pero maganda kasi dito mga kababayan, talagang nadesisyon na yung TRO. Bagamat hindi pa man yung pinakalahatan dun sa lahat ng hinihiling ni Senator Bato de la Rosa, ang maganda dito yung pangunahing gusto nilang makuha, hindi nila nakuha kasi nga ibinasura ng Korte Suprema. So ngayon, yung mga law enforcer natin, yung mga law enforcement, pwede na nilang ipatupad mga kababayan yung arrest warrant dito kay Senator Bato kasi nga walang pumipigil. Ngayon mga kababayan, ano po, anyway, tuloy pa natin. Ruth?
Yung binabanggit mo nga kanina, no, Camille, na hindi pa napagdidesisyonan yung iba pa nilang petisyon. Pero kanina lang nakita ko si DOJ spokesperson, si Attorney Polo, nagsabi nga siya na hihintayin muna yung desisyon ng korte. No? Yung, ano kaya implikasyon yan? Ngayon nga may desisyon na. No? Ano ang sinasabi kaya dyan mula sa DOJ yung kung pwede na talaga ngayon na arestuhin? At sabi rin ng NBI, alam nila kung nasaan may impormasyon sila kung nasaan si Senator Bato. Yes, Ruth. Actually, consistent naman yung posisyon ng gobyerno. No? Kung babalikan din natin yung naging komento ng Solicitor General. Ang nagiging batayan nga nila dyan ay yung Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yan ay kahit kumalas na yung Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. So yun yung paninindigan nila na under Section 17, pinapayagan yung mga otoridad na isuko yung isang akusado sa isang international tribunal kung may umiiral ng investigasyon dito. Tama! Kung yan ang susundin ng ating gobyerno, base nga doon sa naging komento ng OSG, then most likely ay maaring pagdiskusyonan o pag-usapan na yan ng gobyerno kung paano na nga i-implement itong warrant laban kay Senator Bato. Kasi di ba, sinabi rin nila dito sa komento ng OSG na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa local court para maaresto si Senator Bato. At sinabi rin nila na hindi rin saklaw ng extradition rules itong kaso ni Senator De La Rosa. So, kung pagpapasihan lang natin, Ruth, yung naging komento na ipinasa ng OSG, then from the decision na ito ay maaring magdesisyon yung gobyerno na i-implement din. Pero kasi Ruth, yun nga yung hinihintay din natin sa DOJ kung will they take this as a cue to arrest the Senator Bato or hihintayin ba nila na ma-resolve ba lahat ng issue bago ulit gumawa? Hindi, ganito kasi yan mga kababayan, nasa mga kamay na po yan ng Department of Justice kung kikilos ba sila or hindi. Pero mas maganda para sa akin mga kababayan kaysa hintayin pa nila yung buong desisyon ng Korte Suprema, ang pinakamaganda nilang dapat gawin, arestuhin na nila etong si Senator Bato mga kababayan at ilipad na po nila papuntang dahig habang wala pang TRO etong si Senator Bato. Kasi maliwanag naman ibinasura ng Korte Suprema yung TRO ni Senator Bato de la Rosa na hinihiling na pigilan yung pag-aresto sa kanya ng mga law enforcer mga kababayan, yung pagpapatupad ng arrest warrant, pag-i-implement dito kay Senator Bato. So ngayon, ang pinakamagandang dapat gawin habang wala pang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema, dapat kumilos na ang mga otoridad natin mga kababayan sa lalo't madaling panahon para maaresto na si Senator Bato. Ano po ngayon, ituloy pa natin? Ng anumang hakbang. Kasi Ruth, dahil nga TRO lang yung dinesisyon dito, ibig sabihin, maaari pa rin dinggin ng SE yung merits ng kaso at maglabas ng final ruling sa mga legal issues tulad ng yung saklaw ng ICC jurisdiction, yung obligasyon ng Pilipinas sa ICC at yung constitutionality ng cooperation ng gobyerno. At actually, Ruth, meron ding hindi wala namang nagbabawal din sa kampo ni Bato na humingi pa ng ibang interim relief. So, humingi siya ng motion for reconsideration o iba pang urgent pleadings kung magkaroon ng bagong development. So, yun nga, sa madaling sabi, itong TRO, immediate protection, yung immediate protection na hinihingi niya. So, kapag wala ito, walang pansamantalang harang o balakid. Tama. Posibleng pagpapatupad ng mga hakbang kaugnay sa ICC habang pending pa yung kaso. Camille, na-bring up din ba yung scenario in the past na ito kung wala ng TRO at kung pwede na siyang arestuhin, pwede namang sa kustodiya, no? Sa kustodiya siya ng law enforcement agencies habang gumugulong yung kaso, may ganyan. Pwedeng mangyari yan? Yes, Ruth. Yan yung isa na pinapaklarify din natin sa DOJ. Kasi nga kung hindi pa nare-resolve lahat ng issues dun sa main petition, pwede bang mangyari is parang nasa custody ba muna ng PNP o ng DOJ ito si Senator Bato? Kasi hindi pa rin naman nare-resolve technically yung issue ng pag-surrender din sa kanya sa ICC. So, yun yung mga bagay na hinihintay pa natin na masagot at sana mabigyang linaw din eventually, Ruth. Ayan mga kababayan maliwanag, walang balakid. Ibig sabihin walang nakaharang para arestuhin
etong si Senator Bato. Kasi kaya lang naman hindi siya maaresto noong mga nakaraang araw kasi nga naglabas ng desisyon na itong Korte Suprema na kung saan pinasasagot ang gobyerno tang kampo ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, kung bakit nga ba hindi dapat arestuhin etong si Senator Bato. At since wala na nga yung usapin na yan at hindi pinagbigyan ng TRO etong si Senator Bato de la Rosa, pwede na siyang arestuhin, mga kababayan. Yun na yung ang tanong na lang dito, mga kababayan, kung mabilis ba gumalaw yung mga law enforcement natin, mga kababayan, at yung mga law enforcer natin para ipatupad kay Senator Bato de la Rosa, i-implement sa kanya yung arrest warrant po niya galing sa International Criminal Court. So ngayon, pakinggan po natin ang komento, mga kababayan, ng NBI patungkol po dito sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Kasi nga sabi dito sa Bilyonaryo News Channel, ito daw pong NBI ay handa ng isilbi ang ICC arrest warrant laban daw po kay Senator Bato de la Rosa anumang oras daw, mga kababayan. So ito, i-play po muna natin. Ngayong tablado na ang hirit na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ano na ang susunod na hakbang ng NBI? Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa NBI headquarters dyan po sa Pasay City. Andrea, may pahayag na ba si NBI Director Melvin Matibag sa naging desisyon ng Korte Suprema? Pinky, he has yet to see the resolution. Yan nga ang naging komento ni NBI Director Melvin Matibag sa ngayon tungkol sa pagtanggi ng Supreme Court sa hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa sa nakaumang na pag-aresto sa kanya. Pinky, At saka dapat sana kasimbilis kayo ni General Torre trumabaho. Para nang sa ganun, mga kababayan, maaresto na yang si Senator Bato de la Rosa at mapagtuunan na ng pansin, mga kababayan, yung mga mahalagang usapin dito po sa ating bansa. Kasi alam naman po talaga natin, lahat tayo pare-parehas, gusto na po talagang makitang maaresto etong si Senator Bato at managot, mga kababayan. So dapat yung mga law enforcement natin, yung mga magpapatupad nito, dapat bilis-bilisan naman nila ang pag-aresto kay Senator Bato. Kasi yung gaya nung ginawa ni General Torre, mga kababayan, na pagka-aresto sakay agad ng eroplano, dalagad papuntang Dahig, mga kababayan. Sana ganon. Ano po ganon yung gawin na dito sa kaso ni Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin. Matibag na kailangan pa nilang basahin at pag-aralan ng buong resolusyon para makapagpasya sa kanilang mga susunod na hakbang. Pagtitiyak din nila handa anumang oras ang Bureau para isilbi ang ICC arrest warrant kay De La Rosa, bagaman hindi pa malinaw kung ang SC resolution ba na ito ay hudyat para agad na magkasa ng manhunt operation laban sa senador. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung ano. Ayon pa kay NBI spokesperson Palmer Malyari, posibleng may hawak na ring kopya ng arrest warrant ang DILG at PNP. Nakaalerto naman anya sila sa anumang direktiba. Pinky, kanina ay nagkaroon ng press con dito sa NBI headquarters pero hindi na humarap sa atin si NBI Director Melvin Matibag dahil anya may meeting pa siya. Tinanong natin kung nanghingi tayo ng karagdagang detalye patungkol sa meeting na ito, kung ito ba ay kaugnay dito sa SC resolution sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi na siya nagbigay pa ng karagdagang detalye. Pero nabanggit kanina ni NBI spokesperson Palmer Malyari na itong SC resolution na ito ay tsak na tatalakayin ng anyay higher-ups. Pinky. Andrea, para lang malinaw, so ano ang magiging hakbang ng NBI hinggil dito sa naging desisyon ng Korte Suprema na dinena yung TRO na hinihingi ni Senador Bato de la Rosa? May nag-comment nandun sa Davao si Bato naglilimas, puno daw kasi ng tubig bahay nila dahil sa baha. Pinky, sa ngayon ay hindi pa talaga malinaw sa atin kung ano yung mga magiging susunod na hakbang pero patuloy tayong nakaabang kung ano man yung magiging pasya ng NBI, kung ito ba ay isisilbi na nila agad kay Senator Bato de la Rosa. Pinky. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Ayan, maliwanag, mga kababayan,
ang NBI anytime pwede na po nilang iserve yung arrest warrant dito po kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. So ngayon, ang hinihintay natin dito, sana maaresto na etong si Senator Bato para nang sa ganun, mga kababayan, ang susunod na si Senator Bongo. Kasi alam naman talaga natin, mga kababayan, na after ni Bato, ang susunod po talaga dyan ay si Senator Bongo at yung iba pa na mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung dito pa nga lang kay Bato, hirap na mga kababayan, yung ating mga law enforcement, yung ating mga law enforcer para i-implement dito yung arrest warrant, ay paano pa kaya pagdating doon sa iba? At lalo na, mga kababayan, paano pa kaya kung ang pinag-uusapan na yung pag-aresto sa mga sangkot sa maanumalyang flood control? O di mas mas mahirap? Di po ba kaya ang dapat nating galawin, bilis-bilisan natin, trabahuin na natin yan at nang maaresto na yan tao na yan. Ano po, dahil nga, mga kababayan, habang tumatagal, mas lalong nawawala ng tiwala ang mamamayang Pilipino kung maaaresto pa ba etong si Senator Bato. Ano po, so ngayon, eto, mga kababayan, since lumabas nga yung usapin na yan, pakinggan po natin ang mensahe ni Senator Rapi Tulfo dito po kay Senator Bato, mga kababayan, kasi may sinabi raw po si Senator Rapi Tulfo kay Senator Bato de la Rosa. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Any thoughts? Your thoughts on that, on this, sir? Well, good luck kay Sen. Bato. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply... Ano yung sabi ni Senator Rapi Tulfo? Good luck kay Senator Bato de la Rosa. O good luck kay Senator Bato. O ayan. Diba, mga kababayan? Kasi malaki talaga ang posibilidad na itong si Senator Bato, mga kababayan, kung bibilisan lang ng ating mga law enforcement, yung ating mga law enforcer, maaresto po talaga yan. Ano po, kasi hindi naman yan makakapagtago habang buhay. Kung si Tebes nga nasa Timor-Leste na, naaresto pa. Paano pa kaya itong si Senator Bato na nasa Pilipinas lang? Di po ba? Kaya ako naniniwala ako na maaresto pa rin yan, mga kababayan. Tiwala lang, ika nga. Ano po, so kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan, mga kababayan.